May naging panayam itong GMA Integrated News tungkol kay Alice Guo kay Attorney Stephen David. At alam niyo ba na sinabi niya mismo sa kanyang panayam na naniniwala siyang isang Filipino o Pinoy itong si Alice Guo na kahit na mayroong Chinese passport. Okay? Alam niyo ba na sinabi mismo ni Attorney David or Attorney ni Alice Guo na totoong Pinoy o Pinay itong si Alice Guo dahil nga daw ay mayroong birth certificate. At yun daw yung basihan para maging totoong isang Pinay o Filipino itong si Alice Guo. At mayroon din daw pong passport na meron din daw pong passport si Alice Guo at yun din daw yung isang basihan para maging totoo siyang Filipino. So, hindi po siya naniniwala na itong si Alice Guo ay isang Chinese at pinaglalaban niya po itong si Alice Guo ay totoong Pinoy or Pinay. Okay? So, panoorin natin ang naging panayam kay Attorney Stephen David ng GMA. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung gusto mo ng mga ganitong content, ay subscribe mo na ako. This is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. At wag na natin pong patagalin pa, simulan na natin. Panoorin na natin ang naging panayam kay Attorney Stephen David. Let's go! Sa gitna po ng pagpapaaresto ng Senado at co-warranto case, hindi pa rin po natutunton ang kinaroroonan ni suspended Bambang Mayor Alice Guo. At kaugnay po niyan ay kausapin na natin ang kanyang abogado na si Attorney Stephen David. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Connie Season po ito. Good morning, Ma'am Connie. Good morning. Opo, may mga spekulasyon na ho na sinasabi na baka wala na nga ho ang inyong kliyente sa bansa. For the record, nandito pa ho ba o wala na talaga sa bansa ang inyong pong kliyente? Well, una-una, Siyempre, sasabihin niya, nandito pa sa bansa, di ba? mismo, nasabi nila na for Philippines. Pero ako, last night, usap ko, maayos naman ang usapan namin. At, yun nga. Wait. May narinig kasi ako dito. Sabi niya, last night. So meaning, nakakausap niya pa to daily or bawat araw, di ba? So yan, sabi niya, last night, nakausap niya. So meaning, lagi niya nakakausap, alam niya sigurado kung nasaan itong si Alice Guo. Di ba? Siya lang ang nakakaalam sa mga Pilipino, di ba? Siyempre, attorney siya. Alam niya kung nasaan ito. Pero sinasabi niya lagi na hindi niya alam. So, ituloy pa natin. Imposible, di ba, na hindi niya alam? Ang assurance sa akin na nandito naman daw siya sa Pilipinas. Alright. So, kagabi niyo lang ho siya nakausap? Last night. At meron ho bang mga pupwedeng kayo ma-share kung sa mga pinag-usapan, kung siya ho ba ay may balak ng pakita po sa mga susunod pang hearing o sa reaksyon niya po dito sa co-warranto? Well, una, yung sa co-warranto, ako personally, bilang abogado niya, may reservation. Kasi una-una, kine-question nila yung karapatan niya manungkulan bilang mayor. Pero basis nila dahil hindi raw Filipino. So, paano magiging basihan yun? Samantala meron siyang birth certificate, di ba? Na Pilipino siya. May presumption of regularity tayo. Kaya nga... Ito sabi niya, mayroon daw siyang birth certificate. Yun daw yung basihan para maging isang Pilipino ang isang tao. Ito natin. Nag-file sila ng kaso sa Tarlac, walang visa yung kanyang birth certificate. Ngayon, hindi dapat antayin muna nila yung resulta doon. Kung totoong hindi siya Pilipino, tsaka nila file ng warranto. Kasi na ngayon, natin go premature yun. Dahil, paano mo sasabihin na hindi siya Pilipino? Pending pa nga yung issue ng birth certificate niya. Di ba? So, ano ho magiging susunod niyong hakbang para po dito sa petition po ng, ito pong co-warranto? Well, pag natanggap namin yan, sa ngayon kasi wala pa kami official communication, official summons. Siyempre magpapel ako ng motion to dismiss. Mm-hmm. Balang parang premature pa rin yung kanilang filing.
Okay. At inaasahan na rin pong lalabas yung resulta po ng COMELEC investigation. Kung may mga naging misrepresentation nga po o dishonesty si Mayor Alice Guo sa kanyang pagkakandidato po. Ano po ang reaksyon nyo naman ukol dito? Kumbaga, marami na hong iba-ibang departamento. Parehas din naman po, kasi ang magiging basihan nila dyan, dahil di sa Pilipino, nasabi nila, nag-misrepresent siya Pilipino, samantalang hindi naman siya Pilipino. So, yun pa rin. So, paano nila sasabihin na hindi siya Pilipino kung meron siyang passport na Pilipinas at meron siyang birth certificate? Okay, nandito na tayo. Meron daw siyang passport, meron ding birth certificate. Okay, nandito na tayo. Okay, ngayon, ito yung masasabi ko dito. Paano naman yung meron siyang Chinese passport? Ando na tayo ha sa mayroong passport ng Philippine passport, mayroong birth certificate sorry. Ngayon, meron siyang Chinese passport. Yung Chinese passport na yun, masasabi mo ba na siya ay isang Pilipino? 'Di ba? Ngayon, kung meron siyang Chinese passport, isa lang ibig sabihin niyan, isa siyang Chinese. At yung Philippine passport ay possible na peke yung birth certificate na noon ay nirehistro noong nagpunta siya dito. Inirehistro siya late. Sabi nga ng korte ay late registered. Ngayon, kung meron ka ng late registered, napakadali nang kumuha niyan ng Philippine passport. Basta meron kang PSA. Ngayon, kung yun ang basihan mo, Attorney David, meron kang Philippine passport, meron siyang birth certificate, napaka-easy niyang kumuha. Ang itatanong dito, bakit mayroon siyang Chinese passport? Okay? Doon pa lang, isa na siyang Chinese. Diba? O, tuloy pa natin. Like birth certificate. So, diba? At kasi, so kailangan muna nilang i-invalidate yun. Kailangan nila muna, kasi meron tayong rule of law, diba? Ano mo muna yun? Alamin mo muna kung totoo yung birth certificate niya o hindi. Hindi naman kasi pwedeng collateral attack sa mga dokumento na in-issue ng gobyerno. Masisira integrity at public document. Ito balikan ko lang ho doon sa nabanggit nyo nakapag-usap po kayo ng inyong kliyente kagabi lang. Meron ho ba siyang balak pang magpakita anytime soon? Well, doon sa Senate investigation, parang malabo na siyang humarap doon. Kasi unang-una... Yun na. Doon sa mga nagtatanong doon sa Senate hearing. Malabo na daw siyang umattend doon. Sa mismong attorney na natin narinig napakalabo ng umattend sa hearing na yan. Okay? Dalawang punto yan eh. Number one, ang lahat ng pinanggagalingan ng cyberbullying niya tsaka yung bashing ng personal na buhay niya, nagsimula yung lahat nung humarap siya ng ilang beses sa Senado. So, bakit, sabi niya sa akin, bakit niya pipiliin na dagdagan o ladong magpapakal? Okay. Kalukuhan mo naman yan. Alam mo, kung talagang wala kang sala, haharap ka. Kung hindi ka guilty, haharap ka. Ganun lang yun eh. 'Di ba? Pero kung marami kang pagkakasala, marami kang ginawa at guilty ka, alam mo sa sarili na wala ka ng takas, napakahirap nga talagang lumabas niya. Napakahirap nga talagang umattend dyan sa hearing kasi gigisahin ka, hindi mo na alam yung isasagot mo. So, gano'n ang nangyari. Kapag, kaya ang pipiliin mo na lang ay hindi na lang umattend para wala ka nang masabi at yung sasabihin mo ay pwede nilang panglaban against you. So, ganun lang. Tahimik ka na lang para hindi nila, wala silang makuhang impormasyon tungkol pa sa'yo. Di ba? Ang talino, di ba? Tuloy pa natin. Ganun, di ba? Alright. Pero Attorney David, kung sakali naman sa korte, kailangan siyang humarap? Haharap po ba siya? Magpapakita siya? Well, kailangan niya humarap doon kasi kailangan niya sagutin yung mga allegation. Otherwise, hindi na papakita yung side namin doon. O, teka. Ito na lang pala yung hinihintay ni Alice Guo na ipatawag siya ng Supreme Court. Diba? Kasi sa mga Senate hearing, hindi na siya pupunta. Pero kapag dito sa korte na mismo, ay pupunta daw siya ayon kay Attorney David. So sana panawagan ko dun sa mga mambabatas dyan, ipatawag na to sa
sa Supreme Court, di ba? Kasi yun na lang hinihintay nila para lumabas itong si Alice Guo. O yun na lang, wala na, no choice na sila, di ba? Kung di yun na lang talaga. O tuloy pa natin. Ang tanong dito, kung lalabas ba talaga si Alice Guo? Paano kung hindi pa rin? Alright, marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming mga detalye na yan, attorney. Salamat. Okay, ma'am. Thank you. Yan po naman si Attorney Steven David, ang abogado po ni... Okay, ayun. Kayo, para sa inyo, sa tingin ninyo, lalabas pa ba ito si si Alice Guo para sa inyo? Sa tingin ninyo? Kasi para sa akin, napakalabo na itong lumabas. Ikaw yung dami-dami mo ng kaso na inihain sa iyo, inireklamo sa iyo. Napakalabo. Ang gagawin mo na lang, magtago ka na lang. Kasi kung kitang-kita natin na guilty na eh. Di ba? Hindi pa nahatulan, guilty na, ang dami niyang kasalanan na ginawa. Unang-una, Chinese siya. Tapos sasabihin, hindi siya totoong Chinese at Filipino siya. Bakit may passport, di ba? Tapos naging mayor pa. Ang masama pa nito, ikaw pa yung mastermind doon sa Pogo. Yung sa Pogo na yun, ang daming tinotorture doon. Ang daming pinapatay. Yun pa lang kasi, human trafficking na yun. Trafficking na yun. Doon pa lang, kaso ka na. Kahit sabihin natin na totoong Pilipino ka, okay, nandun na tayo. Pero yung trafficking, yung pagtotorture mo doon sa mga tao, doon sa Pogo nyo, doon sa Bamban Tarlac, trafficking na yun. Malaking kasalanan habang buhay na yung pagkakakulong. Kaya imposible na itong lumabas kahit ipatawag pa ito ng Korte Suprema. Di ba? Napaka-imposible na to. So kayo, comment nyo nga sa comment section kung lalabas ba talaga to, may pag-asa ba itong lumabas o hindi. So yun lang for today's video. This is Boy Sausaw, ang Sausawero. Sa YouTube ng iba. Thank you so much for watching. Bye-bye!